Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin kapapasok lang sa wakas. COA ebidensya nilabas, BP Sara walang anomalya. Speaker nanlumo sa nabalitaan. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni News PH. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat po ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Hindi nyo po ba napuna? Tanungin ko po kayo lahat. Hindi nyo po ba napuna? Wala na po nagsasalita tungkol sa confidential fund. No, naiwan na po sila no sa atake sa confidential fund, no. Napunan niyo po ba? Kasi naglabas po yung COA na report, wala pong anomalya sa confidential fund. Kaisa-isa na binibintang nila kay BP Sara. Baka nakaligtaan po ninyo. Wala na po silang maibabatikos sa confidential fund dahil mga bugok. Tinanggalan nila ng confidential fund. Ano pa ibabanat nyo? Wala nang confidential fund. Dapat alagaan nila yun no, hanggang huli. Mahihina utak. Pinatanggal ka agad. Hindi nila pwedeng tiratirahin yung pinatanggal na nila. Ikalawa, naglabas na po yung COA. Wala pong anomalya sa confidential fund. Ito po ang binabanat nila ngayon. May problema tayo diyan sa West Philippine Sea. Sino po problema natin? China. So yan mga karibin natin, no? Nung una talaga tama po si Sir Badong Aratilis mga karibin natin, no? Nasaan na yung mga nag-aakusa kay BP Sara about dyan sa confidential fund? Yan, inaudit na po ng COA at wala nga pong anomalya na nakita, di ba? So ngayon mga karibin natin, no? Ang masama lang sa loob mga karibin natin kasi itong mga nag-akusa, 'di ba? Sila, 'di ba sino ba ito? Sila Castro mga karibin natin. Yung Kamatayan Black. 'Di ba? Dapat sila naman ang i-audit ngayon. Dapat sila naman po ang sumagot, 'di ba? Dito nga walang nag-utos sa kanila na 'di ba na taong bayan. 'Di ba nagkusa po sila na 'di ba paimbestigahan yung confidential fund ni BP Sara. Nagkusa po sila. Ngayon naman po, 'di ba? Ngayon 'di ba? Dati pa nga ito nung kasagsagan ng pag-iimbestiga nila ng confidential fund ni BP Sara. Ang sigaw po ng taong bayan, bakit hindi po sila mismo, 'di ba? Maglabas din sila ng audit na COA report or audit report mga karibin natin kung saan nila ginagamit yung kanilang mga pondo. Mahirap naman mga karibin natin na, 'di ba? Bato sila ng bato ng putik kay BP Sara. Pero ito pa sila pala yung marumi, 'di ba? Kaya para para malinis niyo yung mga pangalan ninyo, mga hinuyutak kayo. Ilabas niyo yung audit na report ng COA kung meron man. Sabi nga po, 'di ba? Liquidation by certification lang. Grabe kayo makaakusa kay BP Sara kung saan-saan daw ginastos mga ka-review at hindi raw constitutional, 'di ba? Unconstitutional daw yung paggastos ng CIF ni BP Sara. Ngayon, sampal ito sa inyo mga hinayutak kayo Nakakagigil lang mga karibin natin kasi 'di ba? Halos hindi nila tigilan. Ikaw, Risa Ontiveros, isa ka rin sa tumiray, 'di ba? Magsama-sama kayo ng mga Makabayan Black. Ilabas nyo yung mga report o yung mga libro ninyo, 'di ba? Pinabubuksan ng taong bayan. Tama nga po yung nag-comment kahapon mga karibin natin. Sabi niya, matatapos lang itong kaguluhang ito kapag 'di ba? Binuksan ninyo ang inyong mga libro. Yan mga karibin natin, 'di ba? Kasi diyan naman yan nagsimula, 'di ba?
dahil tinira nyo yung CIF, o yan, inaano kayo ngayon ng taong bayan, no? Hinahanapan din kayo. Sana naman sumagot po kayo sa taong bayan, no? Kasi for transparency, at least may papaliwanag po ninyo yung inyong mga sarili. Diba? Kung wala talaga kayong ginagawang kalokohan sa mga pondo ninyo. Diba? Kaso nga lang mga ka-review natin, diba? Matagal na po ito, pero sa tagal-tagal ng isyong ito, ni isa po walang nagsalita patungkol po dyan sa hamon ni former President Rodrigo Roa Duterte, no? Na open the book, 'di ba? Wala pong walang ni isa, wala pong explain ng kanilang mga sarili, no? Kung saan nila walang naglabas ng resibo. Tinitira yung ating mga barko, hindi po natin yan. Tatanungin niyo po ba ako kung ako po ay sang-ayon sa ginagawa ng China? Hindi po. No? Pangit yung ginagawa ng China. Pero ano pong koneksyon ng mga Duterte diyan? No? Bakit nyo dinidiin yung mga Duterte diyan sa problema nyo sa China? Sino po bang Pangulo ng Pilipinas? Sino po ba yung architect ng West Philippine? Sir Badong, sinasabi po nila na binenta daw, di ba? Ni dating Pangulong Duterte ang West Philippine Sea sa China. Wala naman silang nilalabas na na ebidensya kung ibinenta nga mga ka-review natin. Diba? Ito lang eh. Diba? Yung mga nagko-comment dyan na pro-China, maglabas po kayo ng ebidensya na talagang ibinenta nga, no? Ibinigay, kung ibinigay, ganyan na lang, no? Ni dating Pangulong Duterte, yung West Philippine Sea. Saka kayo magsabi na pro-China, di ba? Mahiya naman kayo sa mga sarili nyo, di ba? At wag kayong magbulag-bulagan, no? Mga ka-review natin. Wag kayong mga nagko-comment ng pro-China, no? Mga digong nyo, ganyan, di ba? Maglabas po kayo ng ebidensya at wag kayong magbingi-bingihan, magbulag-bulagan sa nangyayari na sa ating bansa ngayon, mga ka-review natin. Ha? Bulag po ba kayo? Bingi po ba kayo sa mga sinasabi ng ating mga kababayan na pataas at nahihirapan na po sila dahil sa matataas na presyo ng mga bilihin? Bingi po ba kayo? Bulag po ba kayo? O yung mga pro-China nagko-comment ang mga pro-China, 'di ba? Yung sinasabi nilang yung mga tulad natin, tulad ni Sir Badong Aratilis daw di umano, no? Yung mga Duterte supporters, mga ka-review natin, ay sinasabihan nilang bayad daw ng China. Nako po, sus Maria Joseph, mga ka-review natin. Wala nga, ewan ko lang yung iba, mga ka-review natin, kung may connection ba sa China. Diba? Pero wala eh. Lahat po ng mga foreign relations natin, yung Pangulo ng Pilipinas. Pag tayo nagka-problema dyan sa West Philippine Sea ngayon, 2024, ang sisisihin nyo yung presidente from 2016 to 2022. Anong logic? Di po ba? Ano ang logic na kung hindi nyo kayang lutasin yung problema sa West Philippine Sea, isisisi nyo sa dating Pangulo? Hindi ko po alam kung ano po yung logic. Ano po bang mali na naman tayo? Logic yan eh. Okay. Ano po yung hinahanap nila? Bakit po sila galit na galit sa mga Duterte? Bakit po ang Ito po kasi ang point eh. Nung panahon po ni Duterte, pinagmamalaki po. Ganito po nangyari nung panahon ni Duterte. Kaming mga vlogger. Pinagmamalaki po namin yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Di ba? War on drugs. Pinagmamalaki po namin yun. Dinidefend namin yun. Di ba? Inaatake yan ng mga dilawan, kakamping. Dinidepend po namin. Kami pong mga Duterte supporters, dinidepensahan yung war on drugs. Dinidepensahan po namin yung build. Yung pagtatayo po ng malalaking istruktura kasi binabanatan din nila. Makakain ba yan? Ganyan po yung mga banat nila eh. Makakain ba yung mga tulay na yan? Dinidepensahan po namin yung paglilinis ng dolomite. Si dating basuran, sabi nila. So ibig sabihin, ang pagdepensa po namin sa Pangulo noon, nung kami po yung nasa poder, si Pangulong Duterte po yung nasa poder, sinisiraan po yung mga proyekto
ni Pangulong Duterte, no? Sana nakikinig po kayo, no? Kahit po kayong mga loyalista, sana makinig po kayo. No? Ito po ang trabaho namin, ipagtanggol si Pangulong Duterte. Sinisiraan yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Sinisiraan yung war on drugs, pinagtatanggol namin yung war on drugs. Sinisiraan yung bill, pinagtatanggol namin yung bill. Sinisiraan yung mga paglilinis sa Manila Bay, paglilinis sa Boracay, pinagtatanggol namin yung mga paglilinis sa Boracay, paglilinis sa Manila Bay. Ibig sabihin, meron po kaming pinagtatanggol na proyektong ginagawa. Kayo po, ano po pinagtatanggol ninyo? Kayo na po ang nasa posisyon. Bakit po, nung nasa posisyon po ang mga Duterte, inaatake yung mga Duterte, pinipersonal sila, mga mamamatay tao yan si Digong, nananapak yan si Sara Duterte. Ito lang mga ka-review natin yung pinagtatanggol nila, no? Yung 2028 po, mga ka-review natin. Sila yan lang po yung naiisip ko eh. Yung ipinagtatanggol nila ngayon, yung 2028 po, mga ka-review. Alam nyo na po yan. Pero, di ba? Wala, malabo po. Malabnaw po silang manalo sa 2028. Kasi sila nasa posisyon. Pinagtatanggol naman namin yung mga Duterte dahil sinisiraan eh. Kayo po, kayo na nasa posisyon, kayo pa umatake sa wala sa posisyon. Hindi ko makuha eh. Ano yung problema po ba ng Pilipinas ngayon, mga Duterte? Ibig po ba sabihin, halimbawa po, yung mga Duterte naroon na lang sa Davao o nag-abroad o nawala na sila, napunta ng Siberia halimbawa, nawala sa Pilipinas. Ibig nyo pong sabihin, bumaba na yung presyo ng bigas? Bababa po yung presyo ng bigas pag nawala. Ay, putulin po natin saglit mga ka-review natin. Gusto ko lang pong sana mapanood po ito ng mga yung nagko-comment na confidential queen daw si BP Sara. Ito, sampal po ito sa inyong pagmumukha mga ka-review natin. Mismong COA na po ang nagsabi na walang anomalya yung CIF ni BP Sara. Yung mga nagko-comment po na CIF queen daw si BP Sara, nako talaga naman, mag-isip-isip ko kayo bago kayo mag-comment. At eto na nga, sinabi na po ng COA, wala na po kayong masasabi. Eto na. Nilabas na po. Walang anomalya, di ba? Na ginawa. So talagang to sa kanila kasi big deal po sa kanila yung yung CIF, di ba? Ngayon, iyak kayo ngayon dito sa nilabas na report ng COA. Yan lang po yung gusto kong sabihin mga ka-review natin na gusto ko lang ipamukha sa kanila, di ba? Kasi talagang binigdil nila itong CIF. Halos araw-araw lang tinitira si BP Sara. CIF queen daw. Yan. Ano masasabi nyo dyan? I-comment nyo nga po yung mga nyo. Wala po yung mag-aaman Duterte. Ibig niyo po ba sabihin pag nawala po yung mag-aaman Duterte, hindi na po tayo peperwisyuhin ng China sa West Philippine Sea? Ibig niyo sabihin pag nawala na yung mga mag-aamang Duterte, nalutas niyo na yung problema ng ang dami po nagraraling mga jeepney driver eh. Dahil kabuhayan nila eh. Ang laki po. Ito po. So yan nga po mga ka-review natin, no? Ano po ba talaga ang gustong iparating sa atin ni Sir Badong Aratiles, di ba? Ito para sa akin, opinion lang to sa sinasabi niya, unahin po natin, no? Yung mga priorities mga ka-review natin na talagang problema po ng taong bayan, no? Di ba? Unahin po natin yung kung ano po yung pangangailangan ng taong bayan na hindi po sila mahirapan masyado man, di ba? Kasi isipin nyo mga ka-review natin pagpatuloy pong tumataas ang mga bilihin, mga ka-review natin, wala. Buti lang kung lahat ng tao dito sa Pilipinas gaya niya po, di ba? Yung mga nagsasabi na puro naman kayo taas ng presyo ng mga bilihin, di ba? Yung mga okay ba? Yung nag-okay lang sa taas ng mga presyo ng mga bilihin. Buti lang kung tulad ninyo lahat, di ba? Paano na lang kung para sa amin? No?
Gaya nga po ng laging sinasabi, magkakaiba po tayo ng sitwasyon, no? Ng pamumuhay dito sa ating bansa, no? Kung ikaw na hindi nagrereklamo kasi meron ka namang meron kang pangsuporta sa sarili mo. Eh paano po yung mga tulad namin, no? Mga dukha, mga hampas lupa, 'di ba? Talagang magrereklamo po sa taas ng mga presyo ng mga bilihin. Sana yan po muna yung tutukan mga karibyo natin, no? Eh kaso lang mga karibyo natin, walang nangyayari. Ba? Dito sa mga, unahin nyo po yung agricultural, mga problema sa agrikultura, di ba? Yung mga nag-i-smuggle dyan, mga karibyo natin, di ba? Matagal na po yan. Kaya patuloy na tumataas. Nako eto, yan palagi po yung sinasabi ko, no, dito sa ating munting channel na yan po laging nirereklamo ko mga karibyo natin kasi diyan tayo kumukuha ng pang-araw-araw nating pagkain, di ba? Lalo na ngayon may pasukan na naman mga karibyo natin, malamang lahat tayo apektado dito, di ba? Yung pang-budget natin hindi na po kung makakasya mga karibyo, di ba? Kaya humihingi po tayo ng tulong sa gobyerno kung gusto lang naman nila. Well, anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Nagulat si Speaker Martin mga karibyo sa naging resulta, no, ng COA or naging ng audit ng COA dito sa CIF ni BP Sara. Sinong hindi magugulat, nag-expect po sila. Diba? Nag-expect po sila na talagang dudurugin nila, no, itong si BP Sara, pero hindi po nagtagumpay. Yan mga karibyo naman po ang inyong reaksyon. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kaya Sir Badong Aratiles at kaya News PH. Yan mga karibyo natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.